Kabanata 7501. Kabanata 7501. Sino ang nagbigay sa iyo ng pahintulot na pumasok, Chaos Warriors? Nakatayo sa likod ni Yadira, itinaas ng commander ang kanyang ulo at walang pakialam na sumagot, sinusunod lang namin ang mga utos ng Doom Marshal Token. Nanlaki ang mata ni Wyatt sa gulat. Ang Chancellor ay may Doom Marshal Token. Ikaw. Bago pa niya matapos ang pagsasalita, may iniabot si Yadira na kumikinang na token. Haha. Hindi mo inaasahan ito, di ba, Wyatt? Ipinagkatiwala sa akin ng Chancellor ang pamumuno sa 200,000 Chaos Warriors. Ito ang pinakamalakas nating manlalaban at makakalaban nila sa Zirion Dragon Army ni Jacopo. Malamig na tanong ni Yadira, ngayon, nakikita mo ba kung sino ang tunay na may hawak ng kapangyarihan sa Dooms? Naikuyom ni Wyatt ang kanyang mga kamao. Ikaw. Pinutol siya ni Yadira. Wyatt. Bilang aming pinuno, dapat ay tinitingnan mo ang aming mga interes. Sa halip, palagi kang pumanig sa mga tagalabas. Hindi ka karapat dapat sa iyong titulo. Bilang paggalang, kinikilala ka pa rin namin bilang aming pinuno. Gayunpaman, alam ng lahat ang tunay ang pinuno ay ang aming Chancellor, hindi isang duwag na tulad mo. Itinuro si Wyatt, galit niyang sinabi, para sa simpleng pagkawasak ng bagong dinastiyang Sharzad, ikaw ay nagpatunog ng Chaos Bell ng 81 beses at ginawang tila tayo ay nahaharap sa pagkalipol. Higit pa rito, pinatay mo ang ating huling nakatatandang elder. May special relationship ka ba sa babaeng ito? Nanlilisik ang mga mata ni Yadira kay Thora na ay nalalayan ni Thea. Sa hitsura at figure niya, hindi niya kaya. Kahit kumpara kay Yemima, maging bulag sa pagtataksil dapat. Sa 4 na buong lahi para sa babaeng ito. Nanginginig ang katawan ni Wyatt sa galit. Ikaw. Ngumisi si Yadira, gusto mo ng katotohanan? Oo naman. Iniutos ko ang pagwasak sa bagong dinastiyang Sharzad. Ang bulwagan ay sumabog na may gulat na mga bulungan. Samantala, tinuro siya ni Wyatt na namumutla. Ikaw. Ikaw talaga. Umalangaw-ngaw ang malamig na tawa ni Yadira. Ikaw. Gusto mo. Full eye show bakit? Ang babaeng ito. Sa tingin ko gusto ko ang kanilang mga kayamanan. At ang amethyst gold heart armor na iyon. Haha. Matagal na akong kasama ng Chancellor para magkaroon ng kahit anong yaman na gusto ko. Wala akong interes sa mga trinket nila. Galit na tanong ni Wyatt, kung gayon bakit mo ginawa ito? Bakit? Naging yelo ang boses ni Yadira. Tanungin mo si Zovian tungkol dito. Ang pangalan ay nagpapadala ng mga ripples sa bulwagan. Maging si James na kanina patahimik na nanunood ay nagpakita ng pagtataka. Zovian. Oo, parang noon pa man. Mula nang bumalik sa Greater Realms, walang balita tungkol sa katayuan o kinaroroonan ni Zovian. May mas malaki kaya sa paglalaro dito. Kabanata 7502. Biglang inangat ni Thora ang kanyang ulo, ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit. Zovian. Anong kinalaman nito sa kanya? Ngumisi si Yadira, tingnan mo, nag-aalala ka sa kanya. Isa kang walang hiyang babaeng babae. Hindi katakatak ang tinalikuran niya ang kanyang prestihiyosong posisyon bilang dakilang tagapagtanggol at kusang loob na naging pinuno ng Tai Chi World. Kaya, tila ang bagong dinastiyang Sharzad ay naitatag sa kanyang tulong, at binigyan kanya ng pinakamagagandang mapagkukunan mula sa Tai Chi World. Nakipagsabwatan kayo para sirain ang Daoismo ni Emperor Kaden at ginulo ang pagiging patas ng Greater Realms. Nilustay ninyong dalawa ang paglilinang ng imperyo mga mapagkukunan. Iyan ay isang hindi mapapatawad na krimen. Ang kanyang huling mga salita ay umalangaw-ngaw sa buong bulwagan. Ipinilig ni Thora ang kanyang ulo. Hindi totoo yan. Hindi naman totoo. Alam mo kung ano ang totoo, tugon ni Yadira. Pagkatapos ay ibinaling niya ang kanyang matalim na tingin kay Wyatt at sinabing, ikaw ang pinuno ng Dooms ngunit ignorante sa kasalukuyang kalakaran ng Greater Realms. Sa ibabaw, tila tayo ay nasa gitna ng imperyong Jade Mora, umuunlad at makapangyarihan. Kinokontrol namin ang ika-4 at ika-5 layer ng Forlet Land, na nagbibigay sa amin ng hindi mabilang na mga mapagkukunan ng paglilinang at ang espiritual na providence ng lahat ng nilalang. Tumulo ang boses niya sa paghamak. Ngunit alam mo ba na sa kabila ng Forlet Land, walang lugar para sa atin?
Ang mga dakilang ninuno ng imperyo ng Jade Mora ay sumasakop sa dakilang lupang pangkasaysayan, kaya't hindi kami nang ahas na pag nasaan ito. Ang War Demon Tower ay pagmamay-ari ng Zaint, ang Tai Chi World kay Zovian, ang Tontias World kay Winnie, at ang Dark World ay palaging nasa ilalim ng ang kontrol ni Quattro. Ano ang ibig sabihin nito? Lahat sila ay mula sa mga Kaidan o ang kanilang matatag na kakampi. Paano naman tayo? Ang kanyang mga salita ay tumama, at ang mas matataas na ranggo ng mga miyembro ng Dooms ay sumigaw bilang pagsang-ayon. Yeah, that's not fair. Isa kami sa mga pangunahing puwersa sa digmaan ng Greater Realms. Pero, binigyan kami ng ika-4 at ika-5 layer ng Forlet Land. Nakakainis. Ano ang ginawa ng ibang mga Kaidan para mag-ambag? Sumakay lang sila sa coattails ni Emperor Kaidan tungo sa kaunlaran. Si Emperor Kaidan ay isang alamat, ngunit bukod sa pagtatayo ng Jade Mora Empire, ang walang laman na shell na ito, wala siyang masyadong nagawa para sa Greater Realms. Emperor Kaidan. Path, you mean James. Isa siyang chosen one, interesado lang sa Supreme Path. Wala siyang pakialam sa mga nabubuhay na nilalang ng Greater Realms. Wala siyang espesyal. Naalala ko noong nasa Dark World ako. Boom! Isang nakakabinging putok ang pumutol sa kanilang tirada. Ilang matataas na miyembro na naninira kay James ay inihagi sa hangin, na bumagsak sa mga dingding ng bulwagan. Pagkatapos ng impact, agad silang umubo ng dugo. Nabalot ng katahimikan ang lahat ng lumingon kay Wyatt. Ang grupo naman ni James ay malamig na nanunood ng walang imek. Dahan-daang ibinaba ni Wyatt ang kanyang kamay, na ay kumikinang pa rin sa Bonewar Light. Dumilim ang mukha niya, puno ng galit. Ang kanyang boses ay mahinang ungol, makinig ka, mabuti. Ang sinumang maglakas loob na Suron ang Mortal Emperor sa loob ng Jade Mora Empire ay mahaharap sa walang awa na kamatayan. Ang nilalamang ito ay ibinigay ng N.O. Veldrama.org. Ang kanyang mga salita ay nagpadala ng panginginig sa mga matataas na miyembro ng Dooms. Sigaw ni Yadira, nakakapit ka pa rin ba sa katigasan ng ulo mo kahit sa puntong ito, Wyatt? Ungol ni Wyatt, enough with your kalokohan. Umamin ka lang sa pag-utos na wasakin ang bagong dinastiyang Charizard dahil lamang sila ay kaalyado ni Zovian. Tumalon sa ere si Wyatt at nagpakita sa harap ni Yadira sa isang iglap. Kabanata 7503. Sa pagharap sa biglaang pagbabago ng mga pangyayari, si Yadira ay likas na umatras ng 2 hakbang, ang kanyang pagbabantay. Tumingin ng diretsyo si Wyatt kay Yadira at malamig na sinabi, hindi mo kailangang humanap ng napakaraming matuwid na dahilan. Maaaring hindi ka lubos na kilala ng iba, ngunit alam ko. Ikaw. Tumingin si Yadira kay Wyatt, walang kumpiyansa. You harbor hate because of unrequited love. Hence, you're using our race to exact your revenge and vent your anger, galit na lumapit si Wyatt kay Yadira. Sino ka sa tingin mo? Dahil lang sa napakaraming taon mong kasama ng Chancellor, sa tingin mo ikaw na ang tagapagsalita niya ngayon. How dare you give orders, act arrogantly, and sow discord within our Dooms. Sa dagandong ni Wyatt, natakot si Yadira at paulit-ulit na napaatras, namutla ang mukha. Itinaas ni Wyatt ang kanyang kamay, itinuro ang mga matataas na miyembro ng Dooms. At kayong lahat, how dare you mention the Greater Realms War and claim to be the main force? Wala ka bang kahihiyan? Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, sunod-sunod na ibinaba ng mga matataas na miyembro ng Dooms ang kanilang mga ulo. Bagamat hindi sila nasisiyahan, hindi sila nakaimik. Noong nagsimula ang digmaan, ano ang iyong paninindigan? Tandaan kung anong uri ka ng mga duwag. Hindi mo ba ito pinakakilala? Sigaw ni Wyatt na inilantad ang kanilang nakakahiyang nakaraan. Wala kang karapatang punahin si Emperor Kaidan. Kung wala siya, magiging grupo tayo ng mga mahihina sa ilalim ng hierarchy. Mahihirapan pa rin tayo sa Dark World na walang paraan. Ang kanyang mga salita ay umalangaw-ngaw sa Ancestral Hall, na nagpatahimik sa lahat ng mga nilalang sa loob nito. Bahagyang ipinikit ni James ang kanyang mga mata, punong-puno ng relief ang kanyang mukha. Si Wyatt ay hindi nagbago kahit kaunti. Hanggat siya ay nananatiling pareho, hindi mahalaga kung ang buong Dooms ay nagbago. Gayunpaman, kulang pa rin si Wyatt sa
Pagiging mapagpasyahan ng isang hari. Kailangan niya ng pagtulak upang maunawaan na ang kanyang paningin ay maaaring lumampas sa dooms. Kailangan din niyang yakapin at isaalang-alang ang greater realms. Kung hindi, kahit na may talento, kabaitan, at lakas ng isang hari, hindi siya maaaring mamuno. Pagkaraan ng ilang sandali ay napalingon si James kay Jaime na nakatayo sa likuran niya at Commandant. Naintindihan naman agad ni Jaime at dahan-daang tumayo. Ang mga pangyayaring naganap dito ay hindi lamang tungkol sa bagong dinastiyang Charizard. Natatakot ako, bilang pinuno ng Dooms, kailangang magbigay ng paliwanag sa imperyo ng Jade Mora at napakaraming kaharian. Ang mga labi ni Wyatt ay nagdiin sa isang manipis na linya, ngunit dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Naintindihan niya ang ibig sabihin ni Jaime. Gayunpaman kung talagang kailangan niyang magbigay ng ganoong paliwanag, ang lahat ng matataas na miyembro na naroroon, kabilang si Yadira at ang Chaos Warriors, ay malamang na mapunit. Ito ang kanilang mga pangunahing miyembro, at kung papatayin, sila ay nasa bingit ng pagkalipol. Bilang pinuno nila, paano niya ito papayagan? Pagkatapos ng lahat, pinangunahan niya sila palabas ng madilim na mundo. Tinuro ni Yadira si Jaime at umungol, "You're Esk's young master and have no business interfering with our race's affairs. Not even your father would dare ask you for an explanation. Walang sinuman sa inyo ang makakatakas kasama ang 200,000 Chaos Warriors dito." Ganun ba? Biglang may malamig na boses ang nagmula sa labas ng Doom Ancestral Hall. Nagulat sa boses, napalingon ang lahat. Agad silang nabigla, nanginginig ang kanilang mga mag-aaral matapos makilala ang bisita. Kabanata 7504. Sa labas ng Doom Ancestral Hall, tumagos sa hangin ang nakamamatay na aura ng lalaki. Ang langit ay naging dugo-pula, at isang nakakagigil, nakakatakot na puwersa ang bumalat sa bulwagan. Ang 200,000 Chaos Warriors na nakapalibot sa hall ay nanginag sa ilalim ng pressure. Ang kanilang baluti, helmet, at sandata ay basag at nabasag, na nagkalat sa lupa. Ang nakakatakot na tanawin ay natakot sa lahat ng matataas na miyembro ng Dooms na naruroon sa bulwagan. Ang kanilang mga mukha ay namutla, ang kanilang mga binti ay nanginginig, at sila ay lumuhad at yumuko sa takot, hindi naglakas loob na itaas ang kanilang mga ulo. Seraphon War King, Clayton Sindward. Napasulyap si Yadira sa labas at bumulong. Pagkatapos, habang bumubuhos ang puwersa sa bulwagan, napaluhod siya. Matapos ang isang sandali ng pagkabigla, itinaas ni Wyatt ang kanyang ulo at ipinikit ang kanyang mga mata sa kawalan ng pag-asa. Naunawaan niya na ang bagay ay talagang nawala sa kamay. Si James at ang iba ay nakaupo nang hindi gumagalaw sa kanilang mga upuan, na nagpapahintulot sa nakakatakot na aura na tumagos sa buong bulwagan. Mabilis na pinaandar ni Thea ang isang Hong-Rome shield sa paligid ni Thora, na pinuprotektahan siya mula sa nakakatakot na puwersa. Sa kanila, ang tanging natakot sa kanyang mga tuhod sa pamamagitan ng nakamamatay na aura ay si Jaime. Sa labas ng bulwagan, maririnig ang mga dagandong at iyak ng mga dragon, phoenix, tigre, at pagong. Ang mga umuusbong na tunog ay hindi matiis, na tila nagbabadya ng katapusan ng mundo. Ang 4 na halimaw ay umikot sa isang matandang lalaki na nakasuot ng itim na damit na may mahabang umaagos na buhok habang siya ay dahan-daang lumalapit ng may napakalaking momentum. Pagbati sa Seraphon War King. Ang 200,000 Chaos Warriors na nakaluhod sa labas ng hall ang unang bumati sa lalaki. Sa pagpasok ng mamamatay tao sa Ancestral Hall, ang matataas na miyembro ng Dooms ay sumigaw ng sabay-sabay, pagbati sa Seraphon War King. Greetings to the Seraphon War King, hindi sila nakasabay ni Yadira bagkus ay mahinang umungol dahil sa takot. Matapos suriin ang bulwagan, itinuon ni Clayton ang kanyang mga mata sa grupo ni James. Nakakunot ang noo niyang dahan-daang lumapit sa kanila. Hinawakan ni James ang kanyang tasa, nanunood. Nakangisi si Clayton. Naisip niya sa kanyang sarili, ang dating pinakamalakas na powerhouse ng The Greater Realms ay karismatiko pa rin gaya ng dati. Mukhang nahilig siyang magpakitang gilas. Gayunpaman, ang kanyang presensya ay tunay na nakakatakot para sa mga normal na nilalang. Tumayo si Clayton sa harap ni Yadira at nagtanong, "Ano ang sinabi mo ngayon?"
Ulitin mo ang iyong sarili. Nabalot ng takot si Yadira, at nagsimulang manginig ng husto ang buong katawan niya. Sagutin mo ako, sigaw ni Clayton. Itinaas ni Yadira ang ulo at ibinagsak ito sa lupa. Nagkamali ako, Seraphon War King. For the Chancellor's sake, please spare my life. Tanong ni Clayton, tinatakot mo ba ako sa Chancellor? Nagmamadaling umiling si Yadira. Hindi, hindi. Ang ibig kong sabihin ay. Tumawa si Clayton, haha. Banta man o hindi, para sa katatagan ng Jade Mora Empire, hindi ko talaga kayang kunin ang buhay mo. Habang nagsasalita, pumatong si Clayton sa ulo ni Yadira at lumapit kay Wyatt. Nang makita ang nakakuyom na mga kamao at balisang ekspresyon ni Wyatt, tinapik ni Clayton ang kanyang balikat. Magaling ka sa lahat ng aspeto pero kulang sa decisiveness na pumatay kung kinakailangan. Bilang leader nila, masyado kang malambot ang puso. Hindi nakakapagtakang ang gulo ng lahi mo. Binawi ni Wyatt ang kamay at dahan-daang lumapit kay Jaime na nakaluhod pa rin sa lupa. Ilang saglit na tumitig sa kanya ang tingin nito na tila sinusuri siya. Galit na sabi ni James, "Greetings ta. Ang Seraphon War King. Naway pagpalain ka ng mabuting kalusugan, walang hanggang kabataan, mabilis na pagtaas ng lakas ng paglilinang, at walang hanggan." Putulin mo. Hindi nakatiis si Clayton sa pambobola at sinipa niya ang puwitan ni Jaime na inis. Kabanata 7505. Sa isang sigaw ay agad na bumagsak si Jaime sa lupa. Dahan-dahan siyang bumangon sa sakit, hinihimas ang lugar kung saan siya sinipa, at "Bamulong, lagi mo akong sinisipa sa isang tabi, matandang lalaki. Hindi mo ba mapipili ang kabilang panig sa susunod?" Nang marinig ito, nagpalitan ng tingin si James at ang iba pang nakaupo sa mga upuan at saka humagalpak ng tawa. Iginala ni Clayton ang kanyang mga mata kay Jaime at naiiritang nagtanong, "Your asks young master, so bakit ka nasa teritoryo ng Dooms?" "Ako." Umirap si Clayton at nagpatuloy, "Nandito ka ba para maghasik ng kaguluhan at magbunyi sa kanilang kasawian? Sinusubukan mo bang makialam sa kanilang panloob na gawain para makakuha ng impormasyon para kay Skye?" Galit na paliwanag ni Jaime, "Hindi, syempre hindi. Sa tingin mo ba napunta ako sa mabahong lugar na ito sa sarili kong kalooban? Nandito ako dahil..." Hamina ang boses niya habang sumulyap sa grupo ni James, nilunok kung ano man ang naiwan niyang sasabihin. Si Clayton, na naiirita pa rin, ay nagsabi, "Sige, umalis ka na rito. Halos matapakan ka ng 200 hukbo at gusto mo pa ring manatili at makialam. Bumalik ka kaagad sa Skye. Ang Celestial Sage at Earthly Sage ay naghanda ng 3,000 letigo na parusa para sa iyo." Nagulat si Jaime. "Ha? Di ba napalo lang ako? Bakit kailangan?" Malamig na tinitigan siya ni Clayton. 6,000. Umiwas ng tingin si Jaime, hindi nasisiyahan. 10,000. Itinaas ni Jaime ang kanyang mga kamay bilang pagsuko. Tama na, tama na. Huwag mo nang dagdagan pa. Pagkatapos kong makakuha ng kasiya siyang sagot para sa bagong dinastiyang Charizard, babalik ako at ako mismo ang tatanggap ng 10,000 letigo. Pagkatapos magsalita, lumingon si Jaime kay Wyatt. Nakalabas na ngayon ang katotohanan tungkol sa pagkawasak ng bagong dinastiyang Charizard, Dravon War King. Higit pa rito, ininsulto nila si Uncle James. Paano mo kami bibigyan ng kasiya siyang paliwanag? Arg! Hindi ka na nakikinig sa akin, ha? Sagot ni Jaime, hindi, hindi. Matanda. Bang! Pinalayas ni Clayton si Jaime sa Ancestral Hall, pinaalis siya sa paningin. Walang hiya talaga ang batang iyon. Wanwa. Inalis ni Clayton ang kanyang mga kamay, pagkatapos ay bumaling kay Wyatt. Don't get all frustrated. Since you can't solve it, may ibang dumating para tumulong. Gulat na tanong ni Wyatt, alam na ng Grand Steward at Vice Grand Steward. Ngumuso si Clayton, paano kung gagawin nila? Hindi sana umabot sa puntong ito ang sitwasyon ng Dooms kung matutulungan kanilang lutisin ang bagay na ito. Nanlaki ang mga estudyante ni Wyatt sa gulat. Lumabas ba ang mga dakilang ninuno ng Great Historical Land? Dahan-daang sinabi ni Clayton, "Nope. It's may mas malakas pa sa kanila. Walang ibang tao sa Greater Rhythm ang makakatulong sa iyo na lutisin ang usaping ito maliban sa kanya."
Sumimangot si Wyatt at nagtanong, sino ang mas malakas kaysa sa ating mga dakilang ninuno? Tumawa si Clayton, yung taong namimiss mo araw at gabi. Tuwang-tuwang sabi ni Wyatt, Emperor Caden. Nakabalik na ba siya mula sa Zymergy? Nagulat ang grupo ni James sa pahayag na ito, iniisip kung sila ay nalantad. Hindi pwede. Bukod sa mga anak natin na makakapagsabing tayo iyon, hindi dapat makita ng iba ang ating mga pagbabalat kayo. Gayunpaman, mas nagulat sila sa mga sumunod na salita ni Clayton. Oo, bumalik na siya. Tinapik ni Clayton ang balikat ni Wyatt at nakangiting sinabi, ang Grand Steward at Vice Grand Steward ay tinanggap siya. Gayunpaman, ito ay ain't it. Sekreto at hindi pa pwedeng isapubliko. Huwag ilabas ang balita. Lumiwanag ang mukha ni Wyatt sa sinabi niya. Samantala, ang grupo ni James ay nagpalitan ng naguguluhan na tingin. Kabanata 7506. No, this. Magsasalita na sana si Yusef nang pigilan siya ni Yaretze. Sumimangot si Yanni at nagpadala ng telepathic message kay James. May gumagaya ba sa iyo? Pinaikit ni James ang kanyang mga mata ngunit hindi sumagot. Pakiramdam niya ay maaaring may gumagaya sa kanya, ngunit nahuli siya ng oras. Kahit na ang isang makapangyarihang individual tulad ni Clayton ay nalinlang, at ang mga malapit na pinagkakatiwalaan tulad ni Rebella at Truett ay nalinlang. Kahanga-hangang trabaho ang ginawa ng impersonator. Nagtaka si James, ito kaya ang buhay at kamatayang kapigatian na kinasasangkutan ng pagtataksil na binanggit ni Silver. Si Thea, na sumusuporta kay Thora, ay nagsabi, matagal na naming hinahangaan si Emperor Caden. Posible bang ipakilala kami? Bukod dito, ang mga gawain ng bagong dinastiyang Charizard ay may kinalaman sa aking kaibigan. Gusto naming makita kung si Emperor Caden ay hindi makasarili at matuwid na gaya ng iminumungkahi ng mga chismis. Biglang lumingon si Wyatt sa sobrang excitement para tingnan ang grupo ni James. Mr. Clayton, ito ang ilang seniors na dinala ng Young Master ni Skay. Tiningnan sila ni Clayton at sinabing, syempre, dapat sumama sila sa atin. Naiulat na ni Jaime ang pagbisita nila sa Grand Steward at Vice Grand Steward. Interesado silang maging kaibigan. Pagkarinig nito ay nagpalitan ng tingin si James at ang iba at saka tumayo. Magiging matalino na suriin ang impostor at sukatin ang lakas ng kabilang partido. Napatingin si Clayton kay Yadira at sa iba pang matataas na miyembro ng Dooms na nakaluhod sa lupa. Mukhang marami kayong reklamo tungkol sa Jademora Empire at Emperor Caden. Ang ating imperyo ay laging bukas sa payo at puna. Kung mayroon kang sasabihin, maaari mong gawin ito sa harap ni Emperor Caden. Pagkatapos magsalita, isang light beam ang bumaril at pinagtali sila. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Wyatt. Galit na sigaw ni Yadira, anong ibig mong sabihin dito, Seraphon War King? Mataimtim na sinabi ni Clayton, nag-utos si Emperor Caden na itali ka o patayin ka agad. Mas gusto mo ba ang huli? Si Yadira at ang iba pang matataas na miyembro ay namutla sa kanyang mga sinasabi, sa sobrang takot na hindi huminga. Lumingon si Clayton sa grupo ni James at gumawa ng welcoming gesture. Samahan mo ako sa ginintoang palasyo. Agad na nanguna si Wyatt, ginabayan sila palayo sa Doom Ancestral Palace. Sinundan sila ni Clayton, hinayla ang sinag na naggapos kay Yadira at sa iba pang matataas na miyembro. Habang dumaan sila sa Doom. Sa kawalan ng teritoryo, ang mga miyembro ay nagtaas ng kanilang ulo at nagmasid sa gulat. Bihira lang makakita ng napakarami. Gamutin ang hayop. Magsama-sama ang matataas na miyembro, hayaan. Nag-iisang nakagapos. Kumalat kaagad ang isang chismis na malapit nang humarap ang Doom sa isang krisis, na nagdulot ng gulat sa ika-4 at ika-5 layer ng Forlet Land. Ang gintong palasyo, na sinasagisag ang Jademora Ed, pinakamataas na kapangyarihan at core, ay sa ika-3 layer ng Forlet Land, na napapalibutan ng Aqua Soul. Ang mga utos na inilabas mula sa gintong palasyo, na maaaring makaapekto sa ganap na epekto sa kapalaran ng Greater Realms. Isa. Ang mga Imperial Guard na nakapalibot sa ginintoang palasyo ay tumaas ng higit sa ilang beses na kumpara sa karaniwang halaga. Ang mas malapit na mga gwardya ay may mas mataas na ranggo ng paglilinang.
Bukod sa Zirion War King na si Jacopo, naruroon ang iba pang 12 hari ng digmaan. Sa kabila ng kanilang pagdating, sa labas lang sila naghintay. Kung napansin ng iba't ibang sekta ng Greater Realms ang napakalaking pagtitipon sa Gintong Palasyo, nagdudulot ito ng malaking kaguluhan. Pinangunahan ni Clayton ang grupo ni James sa Gintong Palasyo at pagkatapos ay dahan-daang bumaba para mapunta sa isang malaking field. Kabanata 7507. Pagtingin sa maayos na nakahanay na armored guard, sabay-sabay na kumunot ang noo ni James at ng iba pa. Maghintay ka sa labas ng palasyo. Ang sinumang maglakas loob na lumipat ay papatayin ng walang awa, utos ni Clayton, na itinuro ang kanyang mga salita kay Yadira at sa matataas na miyembro ng Dooms. Maya-maya, isang grupo ng mga gwardya sa 9th Zaclan rank ang sumugod at pinalibutan sila. Nag-aalala si Yadira ngunit nag-aalangan siyang magsalita. "My guests, please come this way," sabi ni Clayton sa grupo ni James, na nag-iimbita. Pagkatingin kay Thea, napangiti ng mahina si James. "Salamat sa hospitality." With that, nanguna siya at umakyat sa hagdan. Sumunod sa kanya sina Thea, Yaretzi, Yani, Yusef, at Wyatt. Sa paghakbang nila sa Gintong Palasyo, sunod-sunod na pagsabog ang biglang tumunog sa magkabilang panig. Nagulat si James at ang iba pa sa buong 81 gunsalot. Tapos, sa red carpet sa harap, nagmamadaling sumalubong sa kanila ang isang gwapong lalaki na naka-purple robe, may kasamang babae. "My name is Truett. I welcome you in behalf of the Jademora Empire," naikuyom ng gwapong binata ang mga kamay at agad na yumuko sa grupo ni James. "Welcome, respected seniors. Ako si Rubella." Sinalubong din sila ng magandang babae ng magalang na yumuko at magkahawak ang mga kamay. Gumaan ang loob ni James sa kanilang hamak na pag-uugali. Pagkalipas ng napakaraming oras, sila na ang kanyang pinagkakatiwalaang mga kasama. Nakalulungkot na hindi sila muling nagsama-sama dahil sa mga pangyayari. Nang makitang nakatitig si Thea sa kanila ng walang ekspresyon, marahan niyang hinayla ang manggas nito. "Oh!" Bumalik si James sa kanya. Pandama at pagkatapos ay ibinalik ang kilos. "Salamat sa pagsama sa amin. Ako si Jaren Kano. Kakaalis ko lang sa pag-iisa at hindi pa rin ako pamilyar sa mga kamakailang pagbabago ng Greater Realms, kaya pumunta ako upang bisitahin." Sabay na umayos sina Truett at Rubella na may paggalang sa mga mukha. Tutal, gumamit na si Jaime ng espesyal mga channel upang ipaalam sa kanila ang tungkol sa ang misteryosong background ni James at ng kanyang grupo. Kaya naman, hindi sila nang ahas na pabayaan ito kahit kaunti. Tinuro ni James si Thea at sinabing, "Let me introduce you. This is my wife." Kuya Talan, Thea took over the conversation and bowed to them. Natigilan si James ngunit sumang-ayon din na mas ligtas na gumamit ng pekeng pangalan kaysa sa kanyang tunay na pangalan. Pagkatapos noon, ipinakilala ni James ang iba ng grupo sa kanila. Pinalitan ang kanyang pangalan ng Yuvla Yinzela, at pinalitan ni Yani ang kanyang pangalan ng Yantalangdan. Bagamat inilantad na ni Yusef ang kanyang tunay na lakas sa harap ni Jacopo, gumamit pa rin siya ng pekeng pangalan, Hefes Yosiro, kung sakali. Isa-isang binati ni Truett at Rubella ang lahat, pagkatapos ay itinuon ang kanilang mga mata kay Thora. Tinitigan siya ni Rubella at umiling, "Buhay ka pa." Agad na naunawaan ni Truett ang sitwasyon at tiniyak, "Natutuwa akong nakaligtas ka. Huwag kang mag-alala." Namula ang mga mata ni Thora, at sinubukan niyang lumuhad sa lupa. Pero pinigilan siya ni Thea. Sa sandaling iyon, naramdaman ni James ang isang figure na kumikislap sa trono sa dulo ng red carpet. Malamig niyang sabi, "Let's cut to the chase, Grand Stewards." Kabanata 7508. Nagpalitan ng tingin sina Truett at Rubella, lubos na naiintindihan ang implikasyon ng mga salita ni James. Sinenyasan nila si James at ang kanyang mga kasama na tumuloy pa sa bulwagan. Nang makaupo na si James at ang kanyang mga kasama, pamwesto sina Truett at Rubella sa mataas na entablado. Utos ni Truett, "Mr. Clayton, ipatawag ang 13 hari ng digmaan." Lumingon si Clayton, umaalingaw-ngaw ang kanyang boses na may awtoridad, pinatawag ng Grand Steward ang 13 hari ng digmaan.
Kaagad, ilang bone warlights ang kumislap sa labas ng bulwagan. Ang mga hari ng digmaan ng imperyo, na kilala sa kanilang kakilakilabot na lakas at mataas na katayuan, ay nagsimulang pumasok sa bulwagan ng isa-isa. Ang mga numerong ito ay dating mga kakilala at pamilya ni James, na ngayon ay may hawak na makabuluhang kapangyarihan sa loob ng imperyong Jade Mora. Habang ang mga hari ng digmaan ay magkatabi sa bulwagan, ang kanilang mga mata ay bumaling kay James at sa kanyang mga kasama. Ang mga estranghero ay bihirang maupo. 1/3. Sa sagradong ginintoang palasyo, isang pribilehiyong karaniwang nakalaan para lamang sa mga pinakamataas na opisyal. Nagmamasid ang magkabilang grupo. Sa paglipas ng mga taon, ang mga hari ng digmaan ay gumawa ng makabuluhang pag-unlad sa kanilang paglilinang. Karamihan ay umabot na sa rurok ng Soma Declan rank, na may pinakakaunting advanced sa peak ng Yitro Declan rank. Sina Zitlali at Maxine ay kapansin-pansing malapit sa tugatog ng Declan Mahayana. Tila ang Greater Realm's spiritual evidence ay kapantay ng Waltraud power, dahil ito ay makabuluhang nagpalakas ng paglaki ng cultivation ng kanyang mga confidants. Nakatutok ang mga mata ni Rebella kay Wyatt. Tinanong niya, dinala mo ba ang lahat ng matataas na miyembro ng Doom, si Dravon War King? With a resigned look, Wyatt replied, oo. Dinala ko na sila. Naghihintay sila sa labas ng palasyo. Nagdilim ang ekspresyon ni Truett. Ipasok mo sila. 17. Kasunod ng kanyang utos, inihatid ng mga gwardya si Yadira at ang matataas na miyembro ni Doom sa palasyo. Ang tanawin ng engranding sombrero at ang mga powerhouse na naruroon ay halatang natakot sa kanila, ang kanilang dating kay-abangan ay napalitan ng matinding takot. Tumahol si Wyatt, lumuhod ka. Nakalimutan mo na ba ang rules? Nag-alinlangan si Yadira, baka sa mukha niya ang sama ng loob. Gayunpaman, agad namang lumuhod at yumuko ang mga matataas na miyembro sa likod niya. Pagbati sa Grand Steward, Vice Grand Steward. Kahit na sila ay mayabang sa Jade Mora Empire, hindi sila naglakas loob na magpakita ng kabastusan sa presensya ng dalawang pinakamataas na awtoridad ng kanilang imperyo. Gayunpaman, napanatili ni Yadira ang isang tuwid na postura, mayabang na nakatitig kina Truett at Rebella. Hindi pinansin ni Rebella ang kanyang mapanghamong postura at bumaling kay Thora. Halika, ipaliwanag mo ang nangyari. Sa panghihikayat ni Thea, humakbang si Thora at ikinwento ang mga kalupitan na ginawa ni Yadira at ng Doom Army. Nagbigay siya ng mga detalyadong ulat ng pagkawasak ng kanyang dinastiya, na agad na nag-udyok sa galit ng mga hari ng digmaan. Nakatingin sila kay Yadira ng may paghamak, na para bang handang punitin siya. Mayabang na putol ni Yadira, tapos ka na ba? My turn na ba? Kabanata 7509. Ngumisi si Maxine, ano pa ba ang kailangan mong sabihin? Napakawalandiya mo pa rin hanggang ngayon. Pinandilatan ni Yadira si Maxine at ngumuso, upang matukoy ang tama sa mali, at itaguyod ang hustisya, dapat may ebidensya ang isang tao. Gusto ba ng Eastern War King na labagin ang Daoism ni Emperor Caden? Dumilim ang mukha ni Maxine. Akmang magre-react siya, mabilis siyang pinigilan ni Seisha. Sumingit si Rubella, go ahead, but make sure you give a proper explanation. Kumpiyansa na sinabi ni Yadira, walang dapat ipaliwanag. Ang misyon ng Doom Army ay panatilihin ang imperyo ng Jade Mora at itaguyod ang mga prinsipyo ni Emperor Caden. Ang mga lumalabag sa mga patakaran ay haharap sa galit ng Doom Army at mapapawi ng walang awa. Tinuro ni Yadira si Thora. Tumanggi ang bagong dinastiyang Sharzad na lumahok sa worth selection ng imperyo at hinamon ang prinsipyo ng imperyo na walang sinuman ang maaaring hadlangan sa paglahok. Makatuwirang magpadala kami ng mga tropa para lipulin sila. Nagdulot ng kaguluhan ang kanyang mga salita. Nag-aalalang sumigaw si Thora, hindi totoo yan. Galit na putol ni Yadira. Anong hindi totoo? Ang Jorvath War King, Adair, ang personal na nag-ayos ng worth selection. Maaari mo siyang tanungin tungkol dito. Ang ibang mga kaharian ay lumahok sa pagpili, maliban sa bagong dinastiyang Sharzad. Bakit ganoon? Hindi naman sa ganon. Sinubukan ni Thora na magpaliwanag, pero pinutol siya ni Rubella. Nilingon ni Rubella si Adair at tinanong, totoo ba ito?
Sumagot si Adair, talagang walang kalahok mula sa bagong dinastiyang Sharzad sa Worth selection ng Demon Region. Ang bulwagan ay sumabog sa isa pang alon ng kaguluhan. Si Thora ay sumugod at sumigaw ng may pag-aalala, hindi yan totoo. Nang matanggap namin ang Worth selection token, dumating na ang Doom Army. Bago pa man kami makasunod, naglunsad sila ng malawakang pag-atake sa amin. Niwala kaming oras. Ngumuso si Yadira, ganun ba? Sa pagkakaalam ko, nai-issue ang Worth Selection Token 50 epochs ago. Ang bagong dinastiyang Sharzad ay matatagpuan sa Tai Chi World, na mas malapit sa Imperial Capital kaysa sa Dark World. Gayunpaman, natanggap ng Dark World ang Worth Selection Token, ngunit hindi mo ginawa. Kalokohan iyon. Sa harap ng walang humpay na mga akusasyon ni Yadira, nagmamadaling napaluhod si Thor sa harap ni Truett at Rubella. Hindi namin natanggap ang Worth Selection Token. Kung hindi ka naniniwala sa akin, magpadala ng isang tao upang mag-imbestiga. Tatanggap ng kamatayan kung ang alinman sa aking mga salita ay kasinungalingan. Nagpalitan ng tingin sina Truett at Rubella, parehong nakasimangot. Nagkaroon sila ng magaspang na pag-unawa sa sitwasyon, gayunpaman, si Yadira ay higit pa sa isang normal na mataas na ranggo na miyembro ng Doom Race. Siya ay isang malapit na katiwala ng Chancellor, si Zizel. Kung walang hindi mapag-aalinlangan ng ebidensya, magiging mahirap harapin ang usapin. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-aalinlangan, nagtanong si Truett, bakit hindi pa dumarating ang Chancellor? Si Clayton ay humakbang pasulong at ngumuso, sinabi niya na siya ay mag-iisa, at ang mga gawain ng imperyo ay walang kinalaman sa kanya. Ang kanyang sagot ay nagdulot ng matinding kaguluhan. Alam ng lahat na malaki ang naging bahagi ni Zizel sa pagpaplano at pag-estratehiya para sa imperyong Jade Mora. Pagtatayo ng pundasyon at prestihiyo nito. Ngayong may issue tungkol sa Dooms, paanong hindi siya magpapakita? Kabanata 7512. Habang tumalikod ang paligid, tumawa ang figure sa likod ng kurtina. Nandito lahat mga kaibigan ko. Mukhang masigla. Pero hindi ko talaga gusto ang ganitong uri ng seremonya. Pagkatapos, isang malakas na amethyst gold light ang bumaril mula sa kurtina, na nabasag ang lahat ng sword lights. Sa sandaling iyon, si Zavian, na nakatanggap ng backlash, ay hindi naiwasang umurong ng ilang hakbang. Napaluwa siya ng isang bibig ng dugo, natulala. Zavian. Sa oras na ito, bumalik si Thor sa kanyang katinuan at nagmamadaling pumunta sa Zavian. Tinulungan niya itong tumayo. Nang makita ni Zavian si Thor, hamupa ang kanyang pamatay na enerhiya. Buhay ka pa. Oo. Sa maluha-luhang mga mata, mabilis na tumango si Thor. Ilang powerhouses ang nagligtas sa akin. Hinawakan ni Zavian ang kamay niya at ipinatong ang ulo niya sa ulo niya. Siya ay lubos na masaya. Akala ko hindi na kita makikita. Akala ko sila. Ayos lang ako. Pinunasan ni Thor ang dugo sa gilid ng bibig ni Zavian. Kaya lang, wala nang bagong dinastiyang Sharzad. Pagkatapos, nagsimulang umiyak si Thor. Niyakap siya ni Zavian at binibigkas ang bawat salita sa pamamagitan ng nagngangalit na mga ngipin. As long as you're around, we can build the new Sharzad dynasty again. Don't worry. Hindi ko nahahayaang magdusa muli ng kahihiyan. Habang pinapanood ang interaksyon ng dalawa, napabuntong hininga si Thea. Ang pag-ibig ay maaaring magpakamatay sa isa para sa isa pa. Tumango si James kina Zavian at Thora. Kahit wala siyang sinabi, masaya siya. At least, makakasama ni Zavian ang babaeng mahal niya. Hindi na siya galit. Kabaligtaran sa kasiya siyang damdamin na nadama ni James at ng iba pa, sina Truett, Rebella, at ang mga hari ng digmaan ay nakaluhod sa lupa. Para bang hindi sila naglakas loob na bumangon ng walang utos mula sa misteryosong tao sa likod ng kurtina. Samantala, si Yadira, na early injured, bumangon, nanginginig with content bell 0 angst and 0 v, Lidister, ma, o-r-g. Habang minumura niya si Zavian at nagmamadali siyang lumabas, pastahan. Pumunta ka sa impyerno. Sa isang malakas na dagandong, sinugod ni Yadira si Thora na nakatalikod. Sa kritikal na sandaling ito, niyakap ni Zavian si Thora, tumalikod, at itinulak ang kanyang palad kay Yadira.
Tumagos ang espada ni Ydira sa kanyang palad. Pagkatapos, napabuga muli si Ydira sa lakas ng pag-ulos ng palad ni Zovian. Napagtanto ni Thora ang nangyari at tumingin sa nakatusok na palad ni Zovian. Sa sobrang kaba niya ay napasigaw siya ng malakas. Zovian, kumalma ka. Tiniis ni Zovian ang sakit at pilit na inilabas ang longsword sa kanyang palad bago ito hinawakan. Hindi ako makapaniwala na mayroon kang chaos. Sobra. Mort Sword, isa sa 3 Chaos Guardian Treasures. Ay, minamaliit kita. Pagkatapos, itinaas ni Zovian ang kanyang ulo at tiningnan ang misteryosong figure sa likod ng kurtina. James, since you're back, why are you acting mysteriously? Bakit hindi ka nagpapakita sa sarili mo? Wala ka na bang pakialam sa hustisya at sa lahat ng lugar pagkatapos pumunta sa Zymergy? Huwag mong kalimutan na ang lahat ng kaharian ay sa iyo. Ikaw ang Emperador Kaidan ng lahat ng mga kaharian. Ikaw ang Diyos ng lahat ng nabubuhay na nilalang. Kabanata 7513. Ngayong naipakita mo na ang iyong sarili, nagtatago ka sa likod ng kurtina. Nagbibingi-bingihan ka at pinapanood lamang ang lahat ng nangyayari. Karapat-dapat ka bang maging Diyos ng lahat ng kaharian? Nagtaas ng boses si Zovian sa huling pangungusap. Nang marinig iyon, tumahimik ang lugar. Ang matataas na autoridad ng Doom Race at ang mga War King ay hindi nang ahas na huminga habang nakaluhod sila sa lupa. Samantala, sina Truett at Rebella ay nagpalitan ng walang magawan na mga tingin. Napayuko si James na nakaupo sa upuan. Ang mga salita ni Zovian ay nakatutok sa manloloko, ngunit hindi maiwasan ni James na makonsensya. Walang ginagawa ang manloloko, ngunit hindi ba ganoon din ang ugali ni James? Itinayo ni James ang Imperyong Jademora upang protektahan ang mga buhay na nilalang. Ngayong nagkaroon ng ganoong sitwasyon, hindi man lang niya maihayag ang kanyang pagkatao. Sa lahat ng mga kaharian sa kaguluhan sa sandaling ito, ang paglalahad ng kanyang pagkakakilanlan ay magiging walang saysay ang lahat ng kanyang mga pagsisikap. He wasn't talking about you, telepatikong sabi ni Thea. Kahit na hindi mo inilantad ang iyong pagkakakilanlan, nailigtas mo si Thora. Tinutulungan mo ang bagong dinastiyang Sharzad sa lahat ng oras na ito. Hindi ka irresponsible. Hindi mo kailangang makonsensya. Nang marinig iyon, lumingon si James at tumingin sa kanya ng may pasasalamat. Sa sandaling ito, tumawa ang misteryosong figure sa likod ng kurtina. Zovian, sinisisi mo ba ako? Oo, sigaw ni Zovian. Ang James na kilala ko, maging siya man ang Panginoon ng madilim na mundo, ang mortal na emperador, o umabot sa ranggo ng Mahayana, ay palaging maglalaman ng katarungan, katwiran, at lakas ng loob, na sumusuporta sa mahihina at lumalaban sa malalakas. Hinding-hindi siya magbabago. Pagkatapos, itinuro ni Zovian ang misteryosong figure sa likod ng kurtina. Totoo ka man o peke, maglalakas loob ka bang lumabas at magpakita ng sarili? Sa gayon, ang mga hari ng digmaan na nakaluhod ay tumuwid sa kanilang mga likod, silang lahat ay naguguluhan. Nakilala rin nila na ang James na kilala nila ay hindi kailanman nagustuhan ang pagiging misteryoso. Hindi siya magiging ganito. Bukod dito, si Zovian ang pinagkakatiwalaang kaibigan ni James. Sila ay naglakbay sa Genesis World at hinarap ang buhay at kamatayan ng magkasama. Bakit sinasaktan ni James ang sarili niyang kaibigan? How dare you? Nagalit ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa mga nakatataas na autoridad ng Doom Race. Zovian, huwag. Sa tingin mo ay maaari kang maging walang galang sa kanyang kamahalan dahil lamang sa magkaibigan kayo. Pagkatapos, ang mga nakatataas na autoridad ng Doom Race na nakaligtas ay nagsimulang sampain si Zovian, na pinoprotektahan ang dignidad ng Peking James na may maliwanag na galit. Nang makita ito, nagpalitan ng tingin sina James at Thea bago tumingin kay Yanni. Para bang naiintindihan ng hudyat nila, ngumuso si Yanni at bumangon. I'm very curious kung si James ba talaga ang nasa likod ng kurtina. Huwag. Kalimutan mong magkaibigan tayo. Ba? Ang pangunawa natin sa kanya, hindi siya kikilos sa ganitong paraan. Sa kasunod ng mga salita ni Yanni, ang mga nakatataas na autoridad ng Doom Race na sinisisi si Zovian ay nanlaki ang kanilang mga mata sa galit. How dare you suspect His Majesty?
Tama. Maging ang dalawang Grand Steward ay lumuhod sa lupa. Paano siya naging peke? Sino ka sa tingin mo? Bakit dapat sundin ng kamahalan ang utos mo? Matagal ko nang ayaw sa mga nakatagong powerhouse na ito. Dahil lang sa makapangyarihan sila, iniisip nila na talagang natatakot tayo sa kanila. Nang marinig ang kanilang mga salita, nairita si Yanni. Naglabas siya ng malakas na aura na pumuno sa buong palasyo. Sa ilalim ng presyon, ang nakatatanda. Mga autoridad ng Doom Race na ay descendant, ang digmaan hari, bilang. Pati sina Truett at Rebella, naramdaman. Pigil na pigil at hindi makagalaw. Sumulyap si Yanni kay James at sumigaw sa kurtina ng nakangiti. James, kung ikaw talaga, dapat alam mo kung sino ako, di ba? Kabanata 7514. Nang marinig ang mga salita ni Yanni, isang matinding katahimikan ang bumalot sa silid. Samantala, ang misteryosong figure na nakatago sa likod ng kurtina ay nanatiling walang salita. Nakaupo, nagpalitan ng tingin si James at ang mga nagpalit ng anyo. Pagkatapos ng maikling paghinto, sinulyapan ni Wyatt si Yanni. Mr. Yakov Lotus, ikaw ba ay isang malapit na kaibigan ng kanyang kamahalan? Sinusubukan mo ba siya? Napatingin si Yanni kay Wyatt. Hindi, mabilis na ikanaway ni Wyatt ang kanyang mga kamay. Nagulat lang ako. Sa sandaling iyon, sa wakas ay nagsalita ang misteryosong individual. I don't know any Yakov. Ang tanging close friend ko lang na may last name na Lotus ay si Yanni, the founder of Marcy Ice Power. Nabalot muli ng katahimikan ang silid. Tumawa si Yanni. Isa kang manloloko. Ang mga powerhouse na naruroon ay natigilan sa akusasyong ito. Napatingala sila. Hindi ako tinawag ni James sa aking unang pangalan, maingat na sinabi ni Yanni. Dahil ako ang lumikha ng Marcy Ice Path, palagi siyang nagpapakita ng paggalang sa pamamagitan ng pagtawag sa akin na Mr. Yanni. Pagkatapos, tinuro ni Yanni ang figure sa likod ng kurtina. Sino ka? How dare you impersonate James? How dare you sow chaos in the Jademora Empire? Are you trying to control all realms? Ang silid ay sumabog sa kaguluhan. Nagpalitan ng tingin sina Truett at Rebella at saka tumayo, tumalikod. Mr. Yakov, maniwala ka. Hindi siya naiintindihan, tugon ni Truett, na binibigkas ang bawat salita. Para sa kapakanan ng kinabukasan ng may buhay at sa kanilang kapalaran, pumunta siya sa Zymergy at itinaya ang kanyang buhay. Sa kanyang pakikipaglaban sa Five Path Emperors of the 49th Heaven, muntik na siyang mamatay bago nananaig. Dahil dito, si Re nawala bahagi ng mga alaala ng kanyang kaluluwa. Ito ay makatwiran. Nang marinig ito, kumunat ang noo ni Yanni. Si James at Thea, nakaupo, ay nagpalitan ng makahulugang tingin. Napagtanto nila na noong unang nakilala ng impostor sina Truett, Rebella, at Clayton, ginamit niya ang dahilan na ito upang takpan ang lahat ng bakas na maaaring magbunyag ng kanyang tunay na pagkatao. Ang pag-aangkin na nawala ang ilang alaala ng kaluluwa ay isang maginhawang panlilinlang. Pinahintulutan siya nitong iwaksi ang anumang mga nakaraang hindi pagkakapare-pareho. Ito ay maliwanag na ito pekeng James ay pinaghandaan ng mabuti. Maging si Truett at nagtiwala si Rebella sa kanya. Kay Yanni, ang mga akusasyon ay maaari lamang magpapataas ng tensyon sa halip na malutas ito. Kaya naman, nang pabulaanan na ni Yanni, sumabad si James. Yakov, matagal na tayong wala. Estranghero na tayo dito. Dahil hindi na tayo nakikilala ni James, umalis na tayo. Nagbago ang ekspresyon ni Yanni dito. Nakangiting tumayo si Thea. Tama. Siya na ngayon ang emperador ng Jademora Empire, iginagalang ng lahat ng nabubuhay na nilalang. Nakataas ang kanyang katayuan. Bakit niya tayo maaalala? Napatingin siya kay James. Dapat na tayong umalis. Ang awkward naman magstay. Nakuha agad ni James ang kanyang layunin. Ngumiti siya at tumango. Sige. Balik na tayo sa pinanggalingan natin. Nang makitang aalis na sina James at ang iba pa, nabalisa sina Truett at Rebella. Dahil sa kanilang malalim na hindi maarok na paglilinang, maaari silang maging isang napakalaking asset sa Jademora Empire. Kung umalis sila, sa halip ay maging mga kaaway sila nito. Tahan na. Tawag ni Rebella na nakayuko.
Si James at ang iba pa, na nakagawa na ng ilang hakbang, ay huminto at lumingon. Kabanata 7515. Sa pagkakataong ito, tumalikod si Rebella at yumuko sa misteryosong figure sa likod ng kurtina. Guro, dahil inaangkin mong malapit mong kaibigan sila, naaalala mo man sila o hindi, dapat mo silang makilala. Tutal, bago pa niya matapos ang kanyang pangungusap, ang misteryosong tao sa likod ng kurtina ay lumitaw sa harap ng trono sa isang iglap. Ang figure, na may pulang buhok at nakasuot ng itim na roba, ay ipinagmamalaki ang gwapong tampok ng mukha at isang matulis na jawline. Ang kanyang matangkad na tangkad ay naglabas ng maringal na aura. Siya ay isang dominanteng presensya. Kahit na hindi siya si James, kamukhang-kamukha niya ito. Ang kanyang matalas na titig ay sumasalamin kay James. Nang ibunyag ng pekeng James ang kanyang sarili, ang tunay na James, na binago ang kanyang hitsura, ay natigilan. Kung hindi siya siguradong wala siyang kambal na kapatid, akalain niyang kakambal niya ang impostor. Paano magiging ganito? Telepatikong bulalas ni Thea. Kamukhang-kamukha mo siya. I can't sense any cover-up. His disguise is perfect. Nang marinig iyon, pinaikit ni James ang kanyang mga mata. It seems Wait Ara has gone all out. He's substituting me in every realm. Hindi napigilan ni Thea ang mapabuntong hininga sa mga salitang iyon. Nakatayo sa gilid, natarante sina Yaretzi, Yani, at Yusef. Matapos ipakita ng pekeng James ang kanyang sarili, ang mga nagdududang powerhouse ay muling lumuhod, sumisigaw, pagbati, kamahalan. Anong ginagawa mo? Biglang sigaw ng pekeng si James. Why are you doing this again? We are all friends. Hindi mo ba alam na I hate this the most? Nang marinig iyon, tumawa at tumayo ang mga nakatataas na awtoridad ng Jademora Empire. Napansin ni James ang kanilang excitement nang makita ang pekeng James. Puno sila ng pag-asa at paggalang. Hindi niya maiwasang hindi makapagsalita. Naisip ni James, ako ang iyong tunay na kaibigan. Bakit napakawalang muwang mo? Gayunpaman, ginaya ng pekeng James ang bawat kilos ni James. Ganap. Hindi nakapagtataka ang kanyang mapagkakamala ng mga kaibigan ang peke. James para sa kanya. Nakangiting tumingin ang pekeng James kay James at sa iba pa. Dahil close friends ko kayo, dapat alam nyo kung paano ako. Bagamat nawala ang ilan sa aking mga alaala sa kaluluwa at hindi kita makilala, magkakagulo ka ba dahil dito? Nang marinig iyon, tumawa si James. Nagpasya siyang maglaro at tingnan kung ano ang mangyayari. Kaya, itinuro ni James ang pekeng James. Ngayong nakarating na tayo sa iyong lugar, ano ang balak mong gawin? Tumawa ang pekeng James, na nagsasabing, syempre, ililibre kita ng masaganang pagkain at masasarap na alak. Give me some time. I will remember you. I don't think it interferes with our relationship, right? Nang marinig iyon, tumawa si James. Pati na rin. Prangka ka. Bagamat nawala ang ilan sa iyong mga alaala sa kaluluwa, ang iyong pagkatao ay nananatiling hindi nagbabago. Ikaw ay masuwayin at matuwid. How shameless, telepatikong sabi ni Thea kay James. Sinasamantala mo ang pagkakataong ito para purihin ang iyong sarili. Nawalan ng masabi si James. Please, have a seat, sabi ng pekeng James. Pagkatapos kong harapin ang bagay na nasa kamay, magkakaroon tayo ng masayang oras na magkasama. Pagkatapos, humakbang siya pasulong at humarap kay Zovian. Mabilis siya. The terrace astride step, bulong ni James. Hindi niya inasahan na ang pekeng James ay hindi lang magkapareho ng hitsura, ng pananalita, at kilos, din. Kaparehong supernatures. Kabanata 7516. Sa pagtingin sa impostor na si James, napakunot ang noo ni Zovian, hinahanap sa kanyang mukha ang anumang pahiwatig na maaaring magbunyag ng panlilinlang. Pagkaraan ng ilang sandali, ngumiti ang pekeng si James at nagtanong, so, sa tingin mo ba ay manloloko pa rin ako? Namula ang mukha ni Zovian. Wala siyang mahanap na salita. Hindi siya sigurado kung peke ang lalaking nauna sa kanya, ngunit naniniwala siyang hahanapin ng totoong James ang hustisya para sa kanya at sa bagong dinastiyang Sharzad. I know what you want, the fake James sighed. Adeng, but you can't stage a massacre in front of everyone over a woman.
Sinamon siya ng tingin ni Zovian. We've faced life and death together. Paano kita mapapanood na naghihirap ang babaeng mahal mo? Nang marinig ito, nawala ang galit ni Zovian. Zovian, bilang iyong kaibigan, kailangan kong sabihin ito, patuloy ng Peking James, hindi na tayo maaaring kumilos ng basta-basta. Panahon na upang hayaan ang ating imahinasyon na tumakbo ng ligaw at lumikha ng ating sariling Genesis world. Pareho tayong may hawak na awtoridad. Ang ating mga salita at kilos ay maaaring hubugin ang kapalaran ng lahat ng mga kaharian. Kailangan nating maging maingat. With that, binawi niya ang kamay niya. Dahan-dahan siyang lumingon kay Wyatt at sa mga nakatataas na awtoridad ng Doom Race. Inilabas ko kayong lahat sa madilim na mundo. Lahat tayo ay humarap sa buhay at kamatayan. Hinding-hindi ako magiging bias. Ngunit kagagaling ko lang, at kulang ako ng malinaw na pangunawa sa mga gawain ng lahat ng kaharian. Paano ako makakapagdesisyon ngayon? Mukhang makatwiran ang sinabi ng impostor na si James. Nakumbinsi nila ang lahat, pinangunahan sina Truett, Rebella, at ang mga hari ng digmaan na tumango bilang pagsang-ayon. Diretso ang usaping ito. Madilim na sabi ni Zovian. Ang lahi ng Doom ay. Yun lang ba? Putol ng Peking James, humarap sa kanya. Wala ka bang personal na hinanakit o personal na dahilan? Nanginginig si Zovian. Sinasabi mo ba yan? Hindi mo ba gets? Ang Peking James. Sabi. Kailangan kong ipaliwanag kung ano ang nangyayari sa pagitan niyo ni Yadira. Sa harap ng lahat. Nagulat si Zovian. Tumingin siya sa sulok kung saan nakatayo si Yadira, may dugo sa gilid ng bibig nito, at biglang naintindihan. Siyempre, dapat ang Doom Race. Tanggapin ang responsibilidad para sa pagkalipol ng bagong Sharzad dinastiya, idineklara ng Peking James na bumaling sa natipon. Mga powerhouse. Pero ang ibig kong sabihin, dapat isantabi ang mga hindi malinaw na issue. Ang aming prioridad ay ang paglutas ng salungatan. Upang malutas ito, nag-aalok ako ng dalawang pagpipilian. First, you can have a fair battle outside. Manalo o matalo, walang pwedeng magreklamo. Kapag natapos na, naayos na ang usapin. Dahil dito, nagbulungan ang mga tao. Lalong nabalisa sina Truett, Rebella, at Wyatt. Alam nila na kahit pinagsama, ang Doom Race at Wyatt ay hindi tugma para sa Zovian. Kung ang salungatan ay nalutas sa ganitong paraan, ang Doom Race ay maaaring mapuksa. Bago pa sila makapagsalita, itinaas ng Peking James ang dalawang daliri. May isa pang pagpipilian. Tatanggapin ng Doom Race ang buong responsibilidad sa pagkakataong ito. Magbibigay ka ng lakas tao at mga mapagkukunan upang matulungan si Thora na muling itayo ang bagong dinastiyang Sharzad. Kabanata 7517. Ang mga buhay na nilalang na pinatay ay maaaring muling mabuhay ang kanilang mga kaluluwa. Gawin mo ang iyong makakaya upang mabuhay muli. Ang mga hindi pa rin kailangang gumawa ng mga pagbabago. Kasabay nito, bilang parusa sa Doom Race, dapat nilang lisanin ang ika-4 at ika-5 layer ng Forletland at manirahan sa Dark World pansamantala. Tapos, lumingon yung Peking James at tinuro si Zovian. Nagkamali ka rin dito. Bagamat hindi mo hawak ang pangunahing responsibilidad, kailangan mo pa ring tanggapin ang pangalawang responsibilidad. Nang marinig iyon, ikinuyom ni Zovian ang kanyang mga kamao at lumuhod sa harapan ng Peking James. Hanggat maibibigay ko ang hustisya sa bagong dinastiyang Sharzad, handa akong maparusahan. Wala kaming kasalanan. Mabilis na hinayla ni Thora si Zovian at sumigaw, kamahalan, isang hindi inaasahang sakuna ang aming nakatagpo. Itinuro ng Peking James si Thora at maingat na binibigkas ang bawat salita. Kapag ikaw ang babaeng mahal ng kaibigan ko, hindi kita paparusahan. Kung ibang tao, matagal na siyang patay. Dahil doon, tumahimik ang buong eksena. At this moment, Thea communicated with James telepathically, not bad. If it were you, would you do the same? Hindi, sagot ni James. Mas makupad itong con artist kaysa sa akin, mas magaling din siyang gumamit ng tactics. Kung ako iyon, pinilit kong mag-reincarnate ang lahat ng senior na awtoridad ng Doom Race, maliban kay Wyatt. Kung ganoon, mas bagay siyang maging emperador ng Jade Mora Empire kaysa sa iyo.
Thea chuckled and added, "How about we let him take the position?" Inikat ni 2/3 James ang mata kay Thea. Sa pagkakataong ito, dahan-daang lumapit kay James ang Peking James. Dahil kasali ka rin dito, ano sa tingin mo kung paano ko ito hinarap? Ito ay mahusay. Nag-thumbs up si Thea sa Peking James. Sa kabilang banda, mahinang ngumiti si James. Sa tingin ko may kulang. Ang Peking James ay nagtanong, ano ito? Thora at ang bagong Charizard. Ang dinastiya ay nakaranas ng hindi inaasahang sakuna. Hindi ba sa tingin mo ay walang kabuluhan ang massacre na ito kung ang dinastiya ay maibabalik lamang sa dati nitong estado? Tanong ni James, na malinaw na binibigkas ang bawat salita. Nang marinig iyon, tinampol ng Peking James ang kanyang noo at tumalikod. Tama ka. Paano ito? Magdaragdag tayo ng isa pang kondisyon sa pangalawang paraan. Ang bagong dinastiyang Charizard ay hindi kailangang itayo muli sa unang lugar. Maaaring ibigay ng Doom Race ang ika-4 na layer ng Forlot Land bilang kabayaran. Nang marinig iyon, muling nagkagulo ang mga tao. Hindi ako sang-ayon. This isn't fair. Kung siya ay nabaliw, Yadira. Nagmamadaling lumabas at sumigaw, Yorne. Kamahalan, nagiging unfair ka. Kami, ang Doom Race, ay hindi nasisiyahan. Pagtingin sa sigaw ni Yadira, napakunot ang noo ng Peking James. Hindi ka ba nasisiyahan, o ang buong Doom Race ay hindi nasisiyahan? Nang marinig iyon, natigilan si Yadira. Lumingon siya at tumingin sa matataas na awtoridad ng Doom Race. Say something. Are you all mute? Kabanata 7518. Matapos sumigaw si Yadira, isang nakakatakot na katahimikan ang bumalot sa lugar. Ang mga nakatataas na awtoridad ng Doom Race ay nalubog sa kawalan ng pag-asa, ang kanilang pagbibitiw ay maliwanag. Nakapagdesisyon na si James. Kahit dumating si Zizzle, wala siyang mababago. Bukod dito, ang matagal na pagkawala ni Zizzle ay nagpapahiwatig na siya ay sumuko sa Doom Race o nakipag-ayos na kay James. Ngayon, ang Doom Race ay parang isang sulok na daga, hinahamak at inaatake ng lahat. Kung magpapatuloy ito, baka wala na silang pagkakataong bumalik sa Dark World. Biglang itinuro ni Yadira ang mga nakatataas na awtoridad ng Doom Race, ang kanyang boses ay nag-aapoy sa galit. Mga duwag. Ito ang dahilan kung bakit hindi nababangon ang Doom Race. Ang Doom Race ay, bago pa siya makatapos ay napalitan ng gulat ang kanyang galit. Nang iangat niya ang ulo niya, nasa harapan na niya si Wyatt. Sa isang mabilis na pag-ulos, tinusok niya ang katawan nito gamit ang kanyang mahabang espada. Ang matinding sakit ay bumakas sa buong pagkatao niya. Ang biglaang pagkilos ay nagulat sa lahat ng naruroon. Pinandilatan ni Yadira si Wyatt, bumulwak ang dugo sa kanyang bibig at tumalsik sa mukha ni Wyatt. Masyado kang magsalita, wika ni Wyatt na may nanginginig na boses. Maaari kang mabaliw sa pag-ibig, ngunit hindi mo dapat i-drag ang buong Doom Race pababa kasama mo. Dahil sa iyong personal na paghihiganti, ginawa mo ang buong lahi na humingi ng paghihiganti para sa iyo. Hindi ka kumikilos para sa ikabubuti ng Doom Race. Tinutulak mo kami sa bangin. Inilabas ni Wyatt ang longsword. Nanginginig si Yadira at tinuro si Wyatt bago humagalpak ng tawa. Wyatt, naipakita mo na rin sa wakas ang tunay mong kulay. Parang nagkamali kaming lahat sa'yo. Si Chancellor lang ang nakakaalam kung sino ka talaga. Natigilan si Wyatt sa narinig. Nakita niya si Yadira na bumagsak sa lupa, isang nakakatakot na ngiti sa kanyang mukha. Tila naparalisa si Wyatt, na parang tinamaan ng kidlat. Biglang nagkaroon ng kaguluhan sa gitna ng mga tao. Anong ibig niyang sabihin? Telepatikong tanong ni Thea kay James. Napabuntong hininga si James. Hindi ko alam kung anong laro ang nilalaro niya. Sa sandaling ito, ang Peking James ay tumingin sa nahulog na si Yadira, na ngayon ay nakahiga sa isang pool ng dugo, at umiling sa kanyang ulo sa pagkagalit. Ano ang mapapala mo dito? Nabawi ni Wyatt ang kanyang kalmado at lumuhad ang isang tuhod sa harap ng Peking James. Kamahalan, bilang pinuno ng Doom Race, nabigo akong kontrolin ang aking sarili. Mga tao at pinahintulutan sila. Ngit. Gayong mga kasalanan. Hindi ako karapat-dapat sa imperyo ng Jade Mora.
Kaya, sana ay tanggapin mo ang aking pagbibitiw sa posisyon ng Dravon War King ng Jademora Empire. Ay mamumuno sa Doom Race palabas ng Forlet Land at pabalik sa Dark World. Napakunot ang noo ng Peking James sa narinig. Ang mga hari ng digmaan ay nabalisa. Wyatt, anong ginagawa mo? Tanong ni Maxine. Kahit na ikaw ang pinuno ng Doom Race, hindi ka kailanman nakialam sa kanilang mga gawain. Ang kanilang mga krimen ay hindi mo responsibilidad. Humakbang din si Seisha. Dravon War King, napakarami mong nagawa para sa Jademora Empire. Hindi ka maaaring umatras sa bagay na ito sa ganoong kritikal na sandali. Wyatt, bakit ka nagkakaganyan? Galit na sigaw ni Matias. This has nothing to do with you. Ang babae dapat ang may responsibilidad, hindi ikaw. Samantala, lumuhad si Adair sa isang tuhod bago ang Peking James. Kabanata 7519. Master, kung balak mong paalisan si Wyatt, paalisan mo na rin ako. Iniligtas ni Wyatt ang buhay ko. Akin din, humakbang si Taran at sinabi sa mahinang boses, kung wala si Wyatt, matagal na akong patay. Kasunod ng kanilang pangunguna, ang iba pang mga hari ng digmaan ay humakbang pasulong upang magsalita sa ngalan ni Wyatt. Si Wyatt, nakaluhod sa lupa, nakapikit. Nanginginig ang kanyang katawan habang umaagos ang luha sa kanyang mukha. Hinamak ng lahat ang Doom Race para sa kanilang mga aksyon na nag-udyok ng galit at sama ng loob. Gayunpaman, sinubukan nilang lahat ang kanilang makakaya upang protektahan si Wyatt, ang pinuno ng Doom Race, na handang maningil at umatras kasama niya. Paanong hindi siya magagalaw? Nagpalitan ng tingin sina James at Thea nang masaksihan ang eksena. Sa sandaling iyon, napabuntong hininga si Yaretzi at sinabi, ang mga gumagawa ng masama ay mawawala ng puso ng mga tao, habang ang mga matuwid ang mananalo sa kanila. Wyatt isn't bad, tumango si Yusef. Siya ay isang mabuting kaibigan. Maya-maya, sinulyapan ng Peking James ang mga War King na nakaluhod sa harapan niya. Dahan-dahan niyang tinulungan si Wyatt na makatayo. Ngayong nakita mo na kung gaano kakahalaga sa iyong mga kaibigan, hindi ko na kailangang sabihin pa, di ba? Umiling si Wyatt. Nagpapasalamat ako sa aking mga kaibigan, ngunit ang imperyo ng Jademora ay isang imperyo na namumuno sa lahat ng mga kaharian. Dapat kong sundin ang mga tuntunin at pamantayan nito. Dahil ang lahi ng kapahamakan ay nagkamali, bilang kanilang pinuno, dapat akong magbitiw. Dapat walang awa. Pagkatapos ay tumalikod siya at yumuko sa mga hari ng digmaan na nakaluhod sa lupa. Palagi kong pahalagahan ang ating pagkakaibigan, ngunit hindi ako naging isang taong madaling sumuko. Dahil nagkamali ang Doom Race, dapat tayong maparusahan. Bilang pinuno nila, isinusumpa kong dinidisiplina ko ang aking lahi, mag-aambag muli sa imperyo, at babalik sa Forlet Land. With that, tumalikod na si Wyatt para umalis. Sinundan siya ng mga nakatataas na awtoridad ng Doom Race, natatakot na sila ay papatayin kaagad tulad ni Adair kung magtatagal pa sila ng ilang sandali. Wyatt, teka, tawag ni Truett sa kanya. Sa sandaling iyon, naikuyom ni Xavier ang kanyang mga kamao, nakaramdam ng matinding kalungkutan. Tumangala siya habang nakapikit, at namula ang mukha. Alam niya iyon dahil dito. Insidente, ang salungatan sa Doom. Baka hindi na maresolba ang lahi, natakot siya na baka mawala si Wyatt bilang kaibigan ng tuluyan. Ramdam ni James ang lahat ng nararamdaman niya. Kaya, nag-inject si James ng pinagmumula ng landas sa katawan ni Xavier sa napakabilis na bilis, na naging sanhi ng panginginig ng huli. Sa sumunod na segundo, iminulat ni Xavier ang kanyang mga mata at tumingin kay James na nakatulala. Tumango si James sa kanya, at alam na agad ni Xavier ang gagawin. Lumuhad siya sa harapan ng Peking James. Your Highness, turn ko na. Handa akong magbitiw sa lahat ng tungkulin ng imperyo. Dadalhin ko si Thora at lakbayin ang lahat ng kaharian bilang mga buhong na magsasaka. Hindi tayo makikialam sa mga gawain ng imperyo o magdudulot ng anumang gulo. Nang hindi na hinintay ang Peking tugon ni James, hinayla ni Xavier si Thora at tumalikod para umalis. Tumigil ka. Biglang nagpaputok ng sinag ng Bone Warlight ang Peking James, na hamarang sa landas ni Xavier at Thora. Kabanata 7520. Natigilan sina Xavier at Thora. Lumingon sila, nakasimangot. Anong ginagawa mo?
Tanong ng Peking James. Hindi ka ba masaya sa desisyon ko, o bigo ka sa akin? Hindi, nakayukong sagot ni Zovian. Kaya nga sa sobrang dami ng pinagdaanan ko, napagod ako sa mga sabuatan na ta. Gusto ko lang makasama ang babaeng mahal ko araw-araw. Nang marinig ito, nanginginig sa galit ang Peking James. Sa kanyang plano, mahalaga sina Zovian at Wyatt. Ngayon, gusto ni Wyatt na magbitiw at iwan siya. Kung umalis din si Zovian, paano niya mapapanatili ang kanyang prestihiyo bilang Peking James? Sa sandaling bumalik siya, dalawang powerhouse ang mawawala. Paano siya mapapansin ng buong imperyo ng Jade Mora at ng lahat ng kaharian? Zovian, sabi ni Rebella nang sumulpot siya sa tabi ng Peking James. Kababalik lang ni Master. Ganito ba ang pakikitungo mo sa kaibigan mong dumaan sa buhay at kamatayan kasama mo? Dahil kaibigan ko siya na dumaan sa buhay at kamatayan kasama ko, ginawa ko ang desisyong ito, sagot ni Zovian na nakatitig kay Rebella. Binibigkas niya ang bawat salita. Sinabi niya, kung hindi pa bumalik ang kanyang kamahalan, nalipol ko na sana ang lahi ng Doom at kinaladkad si Wyatt pababa. Papalitan ko siya bilang hari ng digmaan. Now that His Highness is back, the Empire has a leader. I can finally do what I want. Pagkatapos, tiningnan ni Zovian ang Peking James. James, kung kaibigan mo talaga ako, hindi mo ako titigilan. Sa halip, susuportahan mo ako. Hindi ba? Ang mga salitang ito ay naglagay sa Peking James sa isang alang-inang posisyon. Hindi ba siya nagpapanggap bilang si James? Mas gugustuhin ng totoong James na maging kaaway ang buong Genesis World at si Yeria para sa kanyang asawa. Ngayon, handang isuko ni Zovian ang lahat para sa kanyang babae. Ganon din ang ginagawa niya. Sa titig ni Rebella, kumaibot ang mukha ng Peking James. Maya-maya, bumantong hininga siya at tumango. As you wish. But I will leave the position for you. Kapag tapos ka ng maglakbay, bilasan mo at bumalik ka. Pagkatapos, yumuko si Zovian sa Peking James bago hinayla si Thora. Sinulyapan niya ang totoong James at nagmamadaling umalis. Sa puntong ito, natapos na sa wakas ang sama ng loob sa pagitan ng Doom Race at ng New Sharzad Dynasty. Maya-maya, lumingon ang Peking James kay James at sa iba pa. I'm sorry for what happened. The Empire's affairs really troubled me. Now, I just want to have a few drinks with you. After all, it has been so many years since we last saw each other. Napangiti si James. Oo naman. Gusto ko ang iyong Chaos Absinthe. Huwag mong sabihing wala ka niyan. Nang marinig ang pangalan ng alak, nagulat ang Peking James. Tapos, tumawa siya at sinabing, of course, I have it. Pagkatapos noon, tumalikod siya at ginaya ang tono ng pananalita at ugali ni James, na nagpaabot ng pagbati at niyakap ang bawat hari ng digmaan. Maaari rin niyang ikwento ang mga ito. Relasyon at kasaysayan. Ove. Tumpak. Bagamat mukhang walang kamali-mali, ito ay sinadya at nakakatawa kay James. Sa ikalimang layer ng Forlet Land, sa isang malaking palasyo sa kawalan, isang magandang babae na nakasuot ng puting damit na may mukha. Nakatikip ay nakaupo sa isang nakasisilaw na zafu. Napapaligiran siya ng quasar light. Gumabay ang mahaba niyang buhok kahit walang hangin. Siya ay tumingin napakadalisay, tulad ng isang banal na diyosa. Sa sandaling ito, bumukas ang pinto ng palasyo. Pumasok ang isang magandang nilalang na nakasuot ng berdeng damit. Chancellor, naayos na ang usapin. Nang marinig iyon, dahan-daang nagmulat ng mata ang misteryosong diyosa na nakaupo sa zafu.